Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast Live with Dante M. Pag-usapan natin itong pagdami ng mga mamamayang Filipino na nagsabi, sinurvey kasi po ng Okta Research. Dumami po yung mga nagsasabing nagugutom pa rin sila. Sige na ang pamigay ng ating gobyerno ng pagkain. May mga nagugutom pa rin po at dumami pa mga kababayan. Yan Okta. Sharp rise in Philippine food poverty jumps to 43%. Bakit niya Mr. Maravillas ganyan? Nakikita naman natin, gumaganda na yung economy. Sa latest nga po na balita, ang sabi ng mga economic managers, yung economic growth daw is starting to be felt by Filipinos. So magkakontra itong balitang ito. Pagkatapos nag-survey yung Okta Research, ang sabi, dumami pa yung mga Pilipino na nagsabi, they're struggling mga kababayan. Struggling to secure a sufficient and healthy diet. Umabot sa 43% or estimated 11.3 million families. So tama yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na hindi pa niya nararamdaman. Itong mga statistics na to, sabi niya nung SONA, baliwala siya kung hindi nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. So ang maganda doon sa SONA, ina-acknowledge ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga problema. Kasi pag hindi in-acknowledge, ay hindi mo talaga masusolusyonan kasi unang-una, may denial ka, di ba? Parang yung sa flood control, corruption sa flood control, in-acknowledge na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na massive talaga. Kaya nga po, ngayon, nagsasagawa ng investigasyon yung Congress. But anyway, going back dito sa data, ibigay ko muna sa inyo yung sinasabi dito sa Okta Research. So sabi dito sa tugon ng masa, July 2025 tugon ng masa survey, Okta reported that the 43% food poverty rate in July jumped sharply compared to 35% na nai-register noong Abril. So sabi dito sa balita, the sharp rise in food poverty despite stable overall poverty levels suggests more families are finding it difficult to afford food, putting additional pressure on household budgets. Dagdag pa nila na while overall poverty rates remain statistically unchanged, the data point to growing food insecurity. Yung mga possible factors include higher food prices, reduced household purchasing power, or changes in access to social assistance. Sabi ko nga mga kababayan, itong mga mahihirap, hanggat hindi sila naturuan ng tamang mindset, mananatili silang mahirap. Kasi po, ang paghihirap ay choice. Yung maraming mga kababayan natin na dating mahirap, pero bakit sila umangat sa buhay na bago po yung mindset nila? Na-discover nila yung mga techniques. Na-discover nila yung mga techniques kung paano umasenso sa buhay kasi kinamuhi nila yung pagiging mahirap. Sabi ko sa inyo mga kababayan, you have to hate poverty kasi. Hindi yung mahirap ang ikamuhi natin, kundi yung paghihirap. Pag muhing-muhi ka sa paghihirap, gagawin mo ang lahat para umangat sa buhay. Kasi nga, galit ka sa kahirapan. Huwag yung kagalitan yung mahihirap. Baka ma-misinterpret ninyo po ako. Mahalin yung mga mahihirap. Sa totoong pagmamahal sa mga mahihirap, kailangang maturuan sila kung paano umangat sa buhay. Pag hindi natin sila tinuruan kung paano umangat sa buhay, mananatili silang mahirap. Pero may mga tao na kahit turuan po ninyo, turuan natin, matigas ang ulo, ayaw maniwala. Nakasanayan na kasi nila yung ganong pag-ugali. Marami akong sinisiran kung paano malampasan ang kahirapan. Lang ayaw man po makinig. Ayaw magtinda-tinda tulad ng tinitinda-tinda natin. Sabi ko sa inyo, dati lubog kami sa utang, mga kababayan. Dahil sa pagtinda-tinda, sabi ko sa inyo, lahat ng mga pagkakautang namin, wipe out, Zero debt na kami, mga kababayan. Bakit? Nagpaturo ako. Huwag mahiya na magpaturo. Yung iba kasi po, ma-pride. Hindi ninyo po maipapambayad sa mga bills ninyo ang pride. Ibaba ninyo ang pride at
matutong magpaturo para matuto at umangat sa buhay. Ganun lang po. Kaya sabi ko, kailangan pag-usapan talaga natin ito, mga kababayan dito sa ating Life with Dan TM podcast. In our efforts na makatulong sa ating mga kababayan. Kaya lang, nagsisimula yan sa ating paniwala. Di ba ang aking laging sinasabi po sa extra natin dito sa ating podcast, you become what you believe. Kung naniniwala ka na aangat ka sa buhay, aangat ka sa buhay. Pero kung ikaw naniniwala na ang kahirapan hindi mo malalampasan, talagang hindi mo yan malalampasan. Kasi unang-una, sumurrender na yung isip mo. Diba? Never surrender. Never quit sa ating mga pangarap sa buhay. A quitter never wins. Sabi nga, a winner never quits. Ganon. Kaya, yung mga medyo laging nag-struggle po, at halimbawa, nagkataon na panood ninyo itong ating podcast, ang aking advice sa inyo, makinig kayo. Kasi pag hindi kayo na nakinig sa tamang advice, walang mangyayari talaga. Kasi ang pag-angat sa buhay po, nagsisimula sa isip. Mindset lang yan. Kasabi dito sa balita, the Okta research findings comes just weeks after President Ferdinand Bongbong Marcos announced in his fourth SONA that his 20 pesos per kilo of rice program would expand nationwide to make the grain staple more affordable to Filipinos. Ito, laking tulong din na 20 pesos na bigas. Pero kung aasa lang tayo sa 20 pesos na bigas, hindi man lang lahat bigas yung ating pangangailangan. Di ba? Kailangan din natin na mag-ulam. Kailangan natin magbayad ng mga bills, water bills, kuryente. Kailangan natin ng pera para sa tuition fee, sa pag-aaral ng ating mga anak. Kung wala kang siguradong income sa araw-araw, talagang magiging struggle po. So, importante, gagawa ka ng paraan. At nagsisimula yan sa inyong mindset. You have to hate poverty. Para, yun ang magiging motivasyon mo para mangarap na mabago yung buhay mo. Pero kung kontentado ka na dyan, di paano? Masaya ka na. Kaya tama yung mga reactions dito po. Yan Sabi ni Jocelyn Yanong Las Piñas, poverty is a choice. Hard work, good attitude, help. Tama din yon mga kababayan. Hard work, good attitude. Nakakatulong yon. Pero kahit kayod ka ng kayod kalabaw ka, kung ang mindset mo sa pobre, tatanda kang pobre. Yan ang reality po. Pero pag yung mindset mo na pobre, napalitan mo ng mindset ng pangmayaman, ang chances mo na yumaman, umangat sa buhay, malaki po. Kasi ang mindset ng pobre, konting kita, maraming gastos. Di ba? Magtatrabaho na 1-2 araw, absent ng 3. Di ba? Asa ka pang aangat ka sa buhay? Ang dami kong kakilala dito lang sa paligid namin. Magtatrabaho, 1-2 araw pa lang, mareklamo na. Sunod na araw, absent po kasi napainom. You see? So mas marami, mga kababayan, yung pahinga kaysa sa pagtrabaho. Madaling sabi, tamad. Yan ang mindset ng mindset ng pobre. Asa ka pa na aangat ka sa buhay. So importante yung mindset mabago. Ang mindset ng mayayaman, hindi sila po gumagastos ng sobra sa kanilang income. Laging may pasiguro. Di ba? That's simple, mga kababayan. Sabi ni Gabriel Trader, most of poor in metropolitan Manila, especially informal settlers, came from the provinces, where they're poor areas and without future. If the government is serious to solve poor of the poorest in the entire country, development should be spread nationwide. The people in the provinces does not need to look their futures in metropolitan Manila only. Provide an uplift economy and jobs in the provinces. Yun na po ang ginagawa ngayon. Kaya lang, hindi man natin yan masusolve sa maiksing panahon. It will take years. Lalo't sa mga previous administration po, nakatutok sa pamumulitika at sa kanilang sarili lang.
O, di ba? Kaya importante talaga, huwag mong iasa ang pag-unlad mo sa gobyerno. Iasa mo sa sarili mong pamamaraan. Una, you have to sharpen your mind. Pag mapurol ang pag-iisip natin, wala, mapurol din ang future natin 'yan. Sabi ni Roger Ang, no one can resolve completely or totally the problem. Can solve completely or totally the problem on poverty, not only here but worldwide. Sabi ni Nightshirk, meanwhile, politicians view themselves as billionaires. Yung mga politicians kasi po, rich mindset sila. Kaya mayayaman. Yung gobyerno ginawang negosyo. O, di ba? Congressman, contractor. Senador, donor, contractor. Nakita na ninyo? Sa negosyo talaga po, hindi ko man sinabing tama yung ginagawa nila. Lalo yung mga nasa gobyerno na nagninegosyo, ninegosyo yung pera ng gobyerno. Kasi may mga negosyo sa gobyerno na tama naman po. Halimbawa yung mga contractors na kapag deliver din ng tama, legal naman yung ginagawa, hindi lang yung ninanakaw yung pondo, okay yun. Pero ang bottom line mga kababayan, kaya yumaman sila, nagnegosyo. Rich mindset kasi. So nasa mindset talaga ang key to success in life. Yun ang dapat ma-acquire ng bawat isa. Kailang, baka niya Mr. Maravillas, kung yumaman naman yung lahat ng tao mayaman na, wala nang magtrabaho. Di ba? Wala nang empleyado na makukuha tayo dito sa Pilipinas tulad ng sa ibang bansa. Kailangan na mag-import ng mga workers, diba, sa Saudi Arabia, mayaman kasi sila eh. Sa Israel, yung mga mahirap nating mga kababayan doon nagtatrabaho. Sa Europe, maraming mga mayaman na bansa sa Europe, hirap sila na kumuha ng mga empleyado. So ang ginagawa, nagre-recruit sa ibang bansa. Diba? Pero good problem, ika nga. So ako, ang recommendation ko sana, itong mga mahihirap na to, huwag lang bigyan ng ayuda, kundi turuan ng tamang hanap buhay, livelihood, more livelihood trainings mga kababayan para hindi masyado umaasa yung mendicancy mentality. Kasi pag hindi sila naturuan mga kababayan ng maayos, ng tamang hanap buhay, mabigyan ng magandang livelihood, pabalik-balik lang sila sa kahirapan. Ngayon, bakit natin sinasabi na importante mabago ang mindset natin na pang-pobre? Kasi napakarami tayo mga ginagawa po na nagkakakontribute kung bakit hindi tayo umangat sa buhay. Ano niya Mr. Maravillas, yung mga pag-uugali natin na dapat mabago? Yung shopping. I love shopping. O, di ba? Madali tayo matukso pag narinig natin yung yung advertisement sa television, sa radyo, may midnight sale niya. Kasi katapusan ng buwan, pag hindi ninyo na bago, ganyang uri ng mindset na napakahilig tayo sa discount sale. Nakita ninyo, ang yumayaman, yung mall. Dapat mabago yung ganyang mindset. Hindi ko man sinasabing masama ang mag-shopping. Kung kailangan mo talaga na mag-shopping, need mo talaga. Ang problema po, kung napashopping ka na hindi mo man talaga kailangan, natukso ka lang. O, diba? Kasi buy one, take one, sabi ng mall, or 50% off. Yan po, kailangan makontrol mo yung inyong sarili. Depende kung kailangan mo. Pag natukso ka dyan, ang ibig sabihin, poor mindset ka. Di ba? Yan ang unang halimbawa. Pangalawa, yung mainggitin. Kung ano yung kung anong meron yung kapitbahay mo o amiga mo, gusto mo mayroon ka rin. Envy. Poor mindset po siya. Yung mga mayayaman, walang ganon. Kaya mayaman sila. Pero pag mainggitin ka, bibili ka rin kasi nakita mo yung amiga mo, may napakagandang bag, branded. Kailangan may branded ka rin na bag na ipagyayabang mo. Ano ba? Ano pa? Yung mismong pagyayabang. May kasalan, binyagan. Gusto mo, bibo. Kahit mangutang,
Kasi yan yung piyesta dito sa amin. Imbitahin ko yung lahat ng mga kaibigan. Yan ang mga poor mindset. Ang mga ganyan na pag-ugali, hanggat nananatili sa iyong katawan, hindi ka asidso sa buhay. So nakita ninyo kung bakit maraming mahirap dito sa Pilipinas? Because of that poor mindset. Inuuna yung yabang kaysa sa pangangailangan talaga. So maraming mga pag-ugali po tayo na dapat iwaksi para tayo umasenso sa buhay. Kasi itong mga pag-ugali natin, ito ang dahilan kung bakit mabigat yung ating hanap buhay or paghanap buhay. Hindi tayo umangat. Ito ang rason kasi, ang totoong rason ng kahirapan dahil sa maling mindset. Mindset ng pobre. Kaya asa ka pa kung bakit ka mahirap. Tingnan mo yung sarili mo kung anong ginagawa mo sa araw-araw. Di ba? Paano hindi ka maghirap na hindi ka man magtrabaho ng maayos? Tambay ka. Nandyan ka lagi sa kanto, nasa chismisan. Inubos yung buong araw sa pagmamarites. Pangingialam sa buhay ng ibang tao. Di ba? O, tingnan ninyo ito. Yung mga kapitbahay ninyo, masdan ninyo yung mga umangat sa buhay. Tutok na tutok, walang panahon sa pagmarites. Yung iba ng ibang bansa, pagbalik mayaman na, nakapag-establish ng mga negosyo sa kanilang community. Pagmasdan ninyo. Pero yung mga tao, kapitbahay ninyo na inubos yung panahon sa pagmamarites, ayon, yung bahay niya nabubulok na, hindi maipaayos kasi walang pera. Poor mindset kasi siya. Okay pa? So sana nakatulong itong episode natin ngayon dito sa ating podcast, Life with Dan TM. Kung nakatulong po ito sa inyo at hindi pa kayo nakasubscribe, click subscribe nyo po and pakishare na rin po ninyo sa inyong mga kakilala. Lagi po nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.